Nasa linya na po natin ngayon ang Deputy Representative to the Philippines ng United Nations Population Fund. At pag-uusapan pa rin po natin ngayon ang tungkol dito sa pinag-aawayan ng ilan na comprehensive sexuality education. Sir Roy Avena, magandang umaga po. Magandang umaga Yes, Sir Roy. at Thank you. salamat sa imbitasyon. Maraming salamat din po for being on the show para nga po pag-usapan itong CSE. At happy birthday din po, sir. Maraming salamat. Oo, Thank you nakarating so sa much. amin birthday nyo. Salamat po. Eto nga, sir, una po muna, gusto namin malaman syempre, UN Population Fund. Tama po ba itong grupo ninyo ay nakatutok para masiguro na bawat pregnancy, every childbirth will be safe and reproductive health? Para lang alam ng mga tao kung ano po yung background ng grupong UN Population Fund. Okay. Ang UN Population Fund po ay ang Sexual and Reproductive Health Agency ng within the United Nations system. Our mission at nabanggit mo nga, to deliver a world where every pregnancy is wanted, where every childbirth is safe, and where every young person's potential is fulfilled. So ang main na mga outcomes na gusto nating i-push, no, sa kada bansa na mabawasan at ma-zero ang ating mga preventable maternal deaths, yung unmet need for family planning mabawasan, adolescent pregnancy, ito ay mapuksa, at yung tinatawag na gender-based violence and other harmful practices. So sa pagsusulong po nitong comprehensive sexuality education dito sa Pilipinas, ano po ang role na gagampanan ng UNPA? Okay, ang UNFPA, ang role talaga niya sa kada bansa ay tumulong sa member states, sa gobyerno, para yung mga pinakamahuhusay na strategies to address yung mga nabanggit ko, no? Maternal deaths, adolescent pregnancy, gender-based violence, yung mga subok na, no? May ebidensya, may siyensya behind those strategies. Yun sana yung ating pinapakita natin, yung datos, mga pag-aaral tungkol sa mga estratehiya na yon sa ating mga kasamahan sa gobyerno and even sa mga sa civil society, at sinasabi natin ano yung naging apekto, what works, what doesn't work. So yun po ang main role ng UNFPA, lalo na sa bansang Pilipinas, is to provide scientifically accurate information and data on what works, what doesn't work in many other contexts in the world, no, kasi yun din ang advantage ng UN. Ayan, nabanggit nyo na po, hindi lang dito sa Pilipinas, maging sa ibang mga bansa kung saan po ipinatutupad na itong comprehensive sexuality education. Ilan po sa mga tinututulan na mga grupo na against nga po dito sa CSC, yung nakapalakip dun sa loob ng batas na the word international standards, yan yung sinasabi. So sa international standards po ba na mayroon na inilabas ang UNESCO, nabanggit po ba talaga doon yung pagtuturo ng masturbation sa mga batang edad as young as 4 years old? Para lang po mas malinaw po dito sa mga nakikinig at nakatutok din sa atin ngayon. Meron po ba talagang ganung probisyon? Wala kasi do'n sa international technical guidance on sexuality education ng UNESCO, kasama na rin do'n ng UNFPA. Ang age groups kasi do'n ay 5 to 8, 9 to 12, 12 to 15 at 15 to 18, no? At sa kada age group na 'yon, tinitignan ano yung angkop na at kayang maituro na angkop sa kanilang edad, no? Yung 5 to 8, 9 to 12, 12 to 15, 15 and above. Wala po yung 0 to 4 na nababanggit, ano. Gayon pa man, no, yung mga konsepto about bodily exploration, nakikita na natin 'yan sa even as young as 5 to 8, 9 to 12 years old. Pero ito ay tinuturo in the sense na ito yung katotohanan, ito yung nangyayari as children grow older and their bodies progress, no? Pero hindi tinuturo na ito yung gagawin, no? Pero sinasabi na ito yung karaniwan na nangyayari as they do exploration of their Opo, bodies. siguro maganda siya ano, matanong din natin si Sir Roy muna. Kasi ano ba ang kahulugan kapag binabanggit yung international standard sa salita? Kasi po yung iba po na
Ang sinasabi kapag sinabi mong international standard, yung kultura na ng mga bansang ito sa Europa, yun na po yung inihahambing sa atin. So paano ho ba ang tamang pagtanggap sa konteksto kapag pinag-usapan natin ang international standards para po sa sexuality education? Sir, go ahead please. Opo. Pag sinabi pong international standards, ito ay bunga ng masusing pag-aaral ng lahat ng mga pagsasaliksik, studies. Sabi ko nga, tungkol sa mga programang naging successful o hindi sa ibang bansa, no? So ito ay sasanib-sanib na nung knowledge na iyon from all other countries. Pero these standards are meant to be a guide, but they are not meant to be prescriptive. And in fact, kasama na rin doon sa international technical guidance, siguro magandang i-highlight yung elemento ng contextualization as they are adopted by each country. No? Ang role nga ng UN, sinasabi namin, ito yung mga gumana sa ganitong konteksto. At hindi lang po sa Europe, no? Sa US, sa Africa, meron din actually dito sa Southeast Asia. So, ito yung mga gumana o hindi. Ngayon, nasa sa bansa, kayo ang nasa driver's seat, kung alin dito yung sa tingin nyo na culturally sensitive ang sa konteksto ng Pilipinas. Okay, sige po. Mas klaro po ngayon yan, Sir Roy, no, na usapin nga. Yung sinasabi po ninyo, no, na itong mga nilalaman nito pong mga pag-aaral na ito tungo po nga sa sexuality education ay hango sa educational, scientific, and cultural organization. Para lang mas madiinan po natin ito para maintindihan po ng ating mga kababayan. When you say educational, scientific, and cultural, paano po ito ginagawang mga pag-aaral na hindi lang ito kumbaga kung saan lang pinupulot na mga usapin o mga teorya. Go ahead po sir, please. Opo, sige, hayaan niyo po magbigay ng ilang example ng mga evidence from international studies na ginawa na nag-inform ng ating international technical guidance. Noong 2015, nagkaroon ng global review on CSE or comprehensive sexuality education as they were implemented, no? And the evidence confirmed na sexuality education, it doesn't hasten, hindi pinapalalo yung sexual activity, but in fact may positive impact on pagiging safe in terms of sexual behaviors, and even may impact pa sa pagde-delay ng sexual debut or sexual initiation, no? Number 2, merong ginawang study sa Kenya. Meron 12,000 students, 6,000 of them na exposed sa CSE, 6,000 hindi nakatanggap. At pinakita sa evidence na yung 6,000 na na-expose sa CSE, nag-delay ng sexual initiation, no? Meron din naging pag-aaral sa CSE sa Indonesia, no? Sa ating karatig na bansa, among students aged 12 to 15 years old, nagkaroon ng mga positive changes. Mas magkaroon ng increased comfort when they talk about puberty, body-related topics, nagkaroon ng increased self-confidence, mas naging ligtas from bullying and other instances. No? So ito po yung mga examples that fed into that guidance. Opo. Nagkaroon din po na pag-aaral na sa maagang kaalaman ng bata sa kanyang sexualidad ay napigilan, naiwasan, nabawasan po yung pong pag-aabuso ng mga nakatatanda sa mga bata. Kasama po yan, Sir Roy. Kasama po yan. No? Magandang nabanggit nyo yan, Manong Ted, kasi doon sa pag-aaral natin, no, yung about 59% of mga teenage pregnancies, actually ang naging tatay doon or nag-father noon are males 20 years old and above. Opo, yung nga po. So, sir, ito pong sinabi niyo mga pag-aaral na ito, saan po ito mga bansa ulit? So merong sa United States, Nigeria, Mexico, Kenya, Indonesia, at marami pang iba. Okay. So yung mga pag-aaral na yan, paano po natin yan maiko-connect sa Philippine setting ngayon sa pag-aaral din po natin sa ating sariling bansa? Opo.
kahapon lang meron akong pinapanood na interview, no, napakaganda ng example na na binigay ng Roots of Health as they are implementing a CSE program in Palawan, Mhm. na na contextualize nila based sa cultural sensitivities ng kanilang konteksto dun sa probinsya, no, at if I'm not mistaken, they were able to reduce uh, they reported na ang incidence ng teen pregnancy bumaba by 60%. So, nangyayari po ito, no? Sa mga kontekstong ganon. Pero ang gusto sana natin, especially with this bill na sinusulong ngayon sa Kongreso, na yung ganitong mga good practices din within the country ay Mhm. nare-replicate na sa Mm. standardize sana para hindi iilan lang yung nakikinabang. No? Opo, opo. Sige po. So, Sir Roy, meron din ho ba kayo ngayon na isinasama na sa inyo pong mga kabuuan ng pag-aaral na ito, yung ginawa rin pong study ng UP Population Institute, kung saan po binabanggit nga nila, maging sa aming panayam, na 1 in 10, ano po, na kanila pong natanong ha, ito pong mga young adults, no, ang age ito ay 15 to 24, ang nagsabi na 1 in 10 ha, na napag-uusapan nila sa kanilang tahanan ang tungkol po sa sex at sexualidad. Isa lang sa bawat 10. At yung pong karamihan ay humihingi o kumukuha lamang po ng mga usapin o payo o diskusyon among their friends. At yung karamihan din mga kapatid ay dahil nga yung pong 44%, no, majority ng female and 39% po ng male ay nagsasabi na wala kaming sapat na napagkukunan ng tamang impormasyon tungkol sa sex at ilang pang issues sa sexualidad. Totoo po 'yan. Napakaganda nabanggit niyo 'yan. Actually, may yung isa pang important data, apart from friends or peers, Mhm. yung social media, no? Mm. Internet ang isang Source. go-to source ng mga Mm. kabataan pagdating sa usapin ng sexualidad. And that's very dangerous po, no? Social media, internet, and their peers, lalo na yung mga peers na ano lang, kasama nila parate, Mhm. because yung inaccuracy of the information that they are able to get from these sources. Yun yung sanang gusto nating bantayan. Ilan lang din yung pumupunta sa magulang at and among parents ng mga Pilipino, Mm. maski ako, hirap ako na makipag-usap sa mga anak ko. Mayroon akong isang 13-year-old na anak na babae at isang Mm. 17-year-old na anak na lalaki. Hindi gano'n kadali para sa akin na makipag-usap sa kanila on these topics. Kaya ang maganda sana dito sa CSE, kung maipapasok talaga ito sa curriculum at mai-implement ng uh, 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 with good quality, with the training of the teachers, may added layer of protection tayo, no? Mhm. Para sa mga kabataan to be able to get the right knowledge and information. Okay, sige. So, ito ho, balikan ko lang yung binabanggit po ni Sir dito, ni Sir Roy, no, na ito pong International Technical Guidance, no, on Sexuality Education ay hango sa educational, scientific, and cultural organization. Mga kapatid, kasi ngayon sinasabi, kapag sinimulan nyo yan, sino si teacher para magturo kung kung kailan ba dapat nagsisimula mag-masturbate o kapag nakaranas ka ng gantong pleasure, mag-masturbate ka. Yung mga ganun pong usapin sinasabi nila eh. So dito ho sa binabanggit nyo na hango ito sa mga pag-aaral, o meron pong takdang mga edad kung kailan lamang dapat pinag-uusapan itong mga bagay na ito at hindi ito pag-uusapan sa edad na 4 anyos. Can you clarify Hindi po, po, sir? no? Opo. Sinabi ko nga kanina, doon sa International Technical Guidance, ang age groups ay 5 to 8, 9 to 12, 12 to 15, and 15 and above. Mm-mm. Pangalawa po, wala kahit saan doon na sinasabi tuturuan ka paano mag-masturbate, no? Number 3, tama po yung sinabi ninyo na as the country adapts it Mhm. into the local context, no? Nakita ko yung document ng DepEd into how they adapted the standards Mm-mm. Mm-mm. into the current curriculum, no? Sa kinder halimbawa, nakita ko ang tinuturo doon, basic naming of body parts, anatomy.
At ang difference ng male body parts sa female body parts. Mm. Maganda and then as they progress through grades 1 to 3, tinuturo na rin yung konsepto na ano ba ang good touch, bad touch. Yes, opo. Kailan dapat nagse-set ka ng boundary na pag hindi ka komportable, Mhm. kaya mong ma-recognize yung Mm. situation na baka inaabuso ka na, no? Mm. Meron din sa grades 1 to 3 yung genital hygiene. Mm. Napaka-importante. Opo, opo. Siyempre, as they grow older, Yes. grades 4 to 5, Oo. mas nagiging complex about relationships. Mm. So, incremental yung pagtuturo, angkop dun sa level ng edad and developmental stage ng kabataan. Meron nga po ngayong isang grupo na nagsasabi na baka sila lumapit sa hukuman para ipahinto kasi as we speak, di ba, before pa itong passage po to institutionalize nga itong comprehensive sexuality education, meron ng ongoing ngayon na programa. Sinimulan po ito sa panahon ni Secretary Briones, di po ba? Yan po, sabi nga nung aming nakapanayan na teacher, yan po ginagawa na ngayon. So gusto pa ho itong ipahinto ng grupong ito. Ano ho ba ang danger nito? Ano bang maaaring kaharapin po ng ating mga kababayan, mga kabataan lalo na, no? Na kapag pinahinto ito at ito nga po ay hindi maipasa na batas kung sakasakali. Opo. Yung mga trends na nakakabahala na binanggit natin kanina, it's really bound to go up, no? Halimbawa sa knowledge about HIV and AIDS. From 95% na nakakaalam na may alam na merong sakit na HIV AIDS several years back, ngayon bumababa na ito, 75% na lang, no? So yung trend pasama ng pasama. Hanggang ngayon maniniwala ka ba, Manong Ted, na 52% doon sa mga kabataan naniniwala pa rin ang HIV AIDS pwede mong makuha sa pag-share ng pagkain with somebody who is already infected? Mayroon pa rin 24% naniniwala pag nakagat ka ng lamok from somebody who is infected, maaari ka magka-HIV AIDS. So yung mga ganitong misconceptions, they're just bound to really worsen. On the aspect of teen pregnancy, yung lalo na yung age group na 10 to 14, yun talaga yung binabantayan natin. Nung 2016, about may 5 pregnancies na nagmumula dun sa 10 to 14 age group. Ngayon, sa huling datos na nakita ko from 2023, it's about 9 pregnancies coming from this age group na 10 to 14 years old. So pag hindi tayo gumawa ngayon ng talagang aksyon, no? In fact, na-declare na ito na National Social Emergency ng NEDA noong 2019, the situation is bound to worsen. And napakalaki ng impact sa ating mga kabataan na alam natin ito yung priority rin ng ating pamahalaan ngayon under President Bongbong Marcos to really leverage yung young workforce ng ating bansa. Ang average age ng Filipino workers ngayon ay 24 years old. Para ma-realize mo yung potential ng 24 years old na mga kabataan na who's forming part of the productive aspect of our society, kailangan hindi sila mabuntis ng maaga kasi kailangan makapagpatuloy sila ng pag-aaral. Kailangan makapag-pursue sila ng mga job opportunities. Hindi mangyayari yon kung patuloy yung ganitong mga issue na nakaka-affect sa kanila. President Bongbong Marcos, who just said recently, I'm sure you heard him saying na woke absurdities, no? Dito po sa panukalang ito, 1979, SB 1979, he found it very Abhorrent. okay. Ano sinasabi Narinig niya? po ninyo, no? Sa ganun pong mga salita ng Pangulong Marcos sa isang panukala na napaka-importante, opo, obviously, sa inyo na humanggaling, dito ho sa mga binabanggit na ito ng Pangulong Marcos tungkol sa isang panukalang ganito po na napaka-importante. Opo. Yung pong pagpapalitan ng ganitong views for or against a certain proposal, it's really a sign of a healthy democracy. So sinusuportahan po ng United Nations yan. Ang amin lang po talagang panawagan na ang mga argumento
At sa huli, yung ating mga decision makers, policy makers, when they make the decision and when they argue about this, sana po based sa based sa scientifically accurate information and evidence, gaya ng mga nabanggit ko na kanina, no? Gayunpaman, no, gusto rin naming i-highlight na nung senador pa si President Bongbong a decade ago, noon at kainitan ng pagpapasa ng RH bill, isa siya sa na bumoto at nagsulong nito. Natutuwa po kami doon, no? And for him also and for the government, I think beyond the social argument, yung nabanggit ko sa isang interview na it makes economic sense to actually invest in young people, particularly on programs that promote the sexual and reproductive health ng mga kabataan, kasama na ang CSE. Kasi po every peso invested, no, batay sa computations ng UNFPA, every peso invested in the sexual and reproductive health of young people, including the implementation of CSE, may balik na 8 pesos para sa ekonomiya. So napaka gandang investment po talaga para sa ating bayan. Opo, sige po. So, in case po ba, kasi nga po dito po sa sinasabing substitute bill na ito ni Senator Riz, tinanggal na po niya, no? Ito pong international standards na katagang ito at maging yung pong specific age na para po daw turuan yung paggamit ng mga contraceptives ng mga minor de edad with parent supervision pa o knowledge pa. Ano po ang inyong take do sa ganun po? From the original bill at even with the substitute bill, napakaganda na po itong simula, no? Napakaganda ng simula para ma-address natin ng tuluyan yung mga issues na kinakaharap natin. Opo. Sige po, sa kanya rin po nanggaling na napakainam po ito na pinag-uusapan po ngayon ang isyong ito. Pero nga, ibase po natin doon po lamang sa mga tamang informasyon. No? Yan po sinasabi po ni Sir. At kung maaari, basahin nyo muna yung batas na panukala. Pwede ho bang sabihin natin ganun? Opo, magbasa, mag-aral. Opo. Magbasa po, mag-aral, no ho? Para ho natin maintindihan talaga kung ano ba itong isyong ito na pinag-uusapan natin and we contribute sa ikagaganda po ng batas na ito. Sige po. So, Chia, meron ka ba pahabol ng tanong kay Yes. kay happy birthday, sir? Yes, Roy Avena? Yes, sir. Birthday boy. Pahabol lang po na tanong, meron bang kaparehong bansa na kasama po sa pag-aaral ng UNPFA na kapareho halos ng Pilipinas kung saan majority here ay syempre kumbaga mga relihiyoso po kasi nga Hindi, Katoliko, sabihin mo na, Roman Katoliko. Catholic po kasi isa nga rin sa mga tumututol po dito sa CSC ay yung grupo po ng mga pare na last time ay kausap namin. Meron bang kaparehong bansa natin? Paano nila in-embrace or kumbaga paano po nila hinarap itong comprehensive sexuality education nung pinag-usapan na sa kanilang bansa? Meron po, no, marami yan, even in Latin America, no, na medyo kapareho natin ng konteksto in terms of spiritual religious practices. Meron din tayong mga pag-aaral sa ang Thailand, no, they passed their adolescent pregnancy prevention law siguro a few years back, nauna sila sa atin. At although doon hindi naman Catholic, mas Buddhist sila, they were able to contextualize it. Yun ulit yung konsepto, no? To contextualize it in their respective context, engaging the different stakeholders, not only the teachers but also the parents. So yun yung mga essential ingredients po na across context and countries kailangang nagagawa natin, no? Natitrain ng maigi yung mga teachers sa paghahanda sa pagtuturo nito, kasama na rin yung engagement ng mga magulang at mga komunidad. Oo. Sir Roy, nabanggit mo kanina yung magandang benepisyo economically nito pong batas na ito para sa Pilipinas. Nabanggit niyo yung mga bansa na kapareho natin na marami din ng mga Catholic, no, na pumayag magkaroon ng CSC sa kanilang mga bansa. So, kayo po ba ay sang-ayon doon sa sinasabi naman ng mga pabor dito sa CSC na pag hindi pa na isaayos itong CSC dito sa Pilipinas, mapag-iiwanan na po talaga tayo ng hindi lang mga karating na bansa, maging na mga ibang bansa? Totoo po yun kasi yung
yung window of opportunity, nasa stage tayo nung tinatawag natin na golden demographic window of opportunity. Hindi naman forever na yung working age population natin na ganito kabata will persist, no? We will also come to a point na ang ating population mag-age. So meron tayong base sa pag-aaral ng UNFPA, may 20 years pa na kailangang mapaiting natin yung investment sa ating mga kabataan, maging productive sila, makatapos sila ng pag-aaral, that they are also healthy and safe, no? Pag nagawa natin yun yung balik, no? Yung sinasabing 8 peso benefit for every 1 peso investment. Opo. Sige po. Sa panghuli po, Sir Roy, ano ang inyong komento, reaksyon na wag nyo nang ituro yan sa eskwelahan. Hayaan na lang natin ang bawat pamilya ang gumawa ng kanilang responsibilidad sa pagtuturo sa sexualidad sa kanilang mga anak. Wag na lang ho sa classrooms, kundi ipaubaya sa mga tahanan, sa mga magulang itong usapin na ito. Opo, siguro ang mensahe dapat nating isipin doon na dapat pagtutulungan ito ng 'di ba mayroong kasabihan, it takes a village to raise a child, no? So tama na sa mga magulang, sa mga pamilya magsimula. Pero hindi dapat din nagiging nagpapabaya yung iba pang miyembro ng lipunan, yung schools, no, ang ating pamahalaan at iba pang mga kasama sa komunidad. Dapat we're not shirking from that responsibility to have produce really educated youth among us, no? So pagtutulungan po ito ng lahat ng sektor, pero syempre nandun yung primary responsibility ng mga magulang. Yes, ma'am. Yes, sir. Sa gitna din po nga kasi, sir, ng katotohanan na dahil po sa kahirapan ng maraming pamilyang Pilipino, ang mga magulang po ay nagiging abala sa paghahanap ng makakain. At itong usapin na ito no? ay yes, they're not always present, yes, no? sir. Yes, sir. At paano din sa mga pamilya na ang mga magulang sila rin yung nagiging source ng sexual exploitation and abuse, no? Yes, sir. Yes, sir. Opo, yan po ang mga realidad sa ating pong lipunan. Mabuhay po kayo, sir, at kami po inyong kaagapay sa pagpapakarat po ng tamang informasyon. Salamat po, and again, maligayang bati po sa inyong ikailang karawan po, sir. Manong Ted, hindi ko nasasabihin, pero pwede pong pabati na lang sa aking mga magulang na masugid din yung taga-subaybay. Sino po sila, ma'am? Jerry Sir. and Lolet Avena. Opo. Paki-note lang ito. Ano pong mga pangalan po nila, sir? Si Mr. Jerry Avena at Lolet Avena. Okay. Jerry and Lolet. Avena and Lolet Avena. Yan. Ito po yung mga magulang po ninyo? Opo. You are so... At sa akin pong may bahay, we're also celebrating our wedding anniversary today. Oh, that's nice. Opo. Na si Rio Avena. Opo. Sige po. So you are so blessed po, Sir Roy, na nandiyan pa po ang inyong mga magulang. Opo. Mabuhay. Yeah. Salamat po, sir. At Sir Jerry Avena at Ma'am Lolet Avena, maganda umaga po sa inyo, and thank you for listening. Thank you for watching. Okay? Thank you very much.